Ngayon po ay masasabi ko na at masabi rin natin sanang lahat na naniniwala sa paghahanap ng katotohanan at katarungan na iba na rin po yung galaw ngayon ng Sandigang Bayan o ng ating mga justices na Sandigang Bayan may hawak na mga kaso sa flood control scam o flood control project naging scam. Alam po niyo bakit. Noong isang araw lang po, kahit na napakainit ng sikat ng araw, yung mga taga-Sandigang Bayan nagpunta ng Bulacan. Nandun mismo yung isang justice, presiding justice ng korte at kanilang inspeksyon. At nagulantang sila. Puro talahib, damuhan at wala talagang project. Ghost project talaga. Yung interview sa mga taga-DPWS kinumpirma na wala talagang project. Naubos yung pera. Tinanong din yung mga residente raw na sinabing wala rin talagang project silang nakita nung mga araw pa. So itong ginawang ito ng presiding justice ng Sandigang Bayan ay pagpapatunay na seryoso at kanilang gustong malaman ang katotohanan. Hindi man niya inamin in public, talagang nadismaya. Kasi yung ilog o daanan ng tubig hindi naayos pero ubos yung pera. So, yung mga posibleng malversation of public fund, korupsyon o plunder, na-discover na mismo ng justices na Sandigang Bayan. Ito ay isang magandang indikasyon na sila mismo ang nakadiscover, nakakita. Kaya may pag-asa tayong mga Pilipinong may-ari ng pera na mapapanagot ang dapat managot kahit na sino. Yan naman ang ating laging sinasabi. Maka-administration, pro-administration, anti-administration, basta involved sa nakawan ng pera ng bayan, panagutin, kumpiskahin ang ari-arian, ibalik ang mga ninakaw sa pera ng bayan, na pera ng taong bayan. Yan po yun. So mabuhay ang ating Sandigang Bayan. Tamang-tama yung pangalan nila, Sandigang Bayan, sandigan ng mamamayan, pag-asa ng mamamayan para panagutin ang mga sangkot. Marami na pong nakakulong, ipinapa-aresto at nakapile na kaso. Iba-ibang division ng Sandigang Bayan na po yan. Ngayon may mga susunod pa. Ang susunod ay mas malalaking tao dahil senador na ho ang pag-uusapan. 3-4 na senador, may cabinet secretary, may dating speaker na ang case build-up na ginagawa po ng Office of the Ombudsman, plunder. Hindi lang basta graft in corruption. Hindi lang malversation of public fund. Plunder, pandarambong sa bayan dahil pera ng mamamayan. Abangan natin. Yan po yung mangyayari sa lalong madaling panahon. So itong ginagawa ng Sandigang Bayan, Office of the Ombudsman, Executive Department, mayroong separation of power, pero maganda yung coordination, maganda yung galawan sa ngayon. Judicial at Executive Department. Yung legislator between Congress and Senate, may sariling galaw sila, pero hanggang recommendation lang naman ang authority nila. So tingnan natin kung ano ho ang kailang mga gagawin. Sa tingin ko po itong galaw na ito ay may pag-asa tayo. Pananagutin, makukulong dito ho sa nangyari ito ang mga sangkot sa Ghost Project at Substandard Project. Hindi lang po makukulong ngayon. Sana habang panahon. Wala tayong death penalty, pero ang plunder ay panghabang panahong pagkakakulong. Para pag nakulong ito, pagkatapos ni Pangulong Marcos sa 2028, sana hindi bigyan ng pardon, sana hindi palayain ng susunod na presidente. Ganyan kasi nangyari sa atin. Ipinakulong ng isang gobyerno, pagdating ng susunod na administrasyon, pinakakawalan. Natandaan niyo yung kay Erap. Sa Erap ay pinakulong, pero binigyan ng pardon ni Gloria. Nung si Gloria ay nakulong, pag-upo pinakulong ng panahon ni Aquino, pag-upo ni Duterte, nakalaya. Yun po yung hindi maganda. Dapat ang presidente hindi makialam. Diyan ho sa ganyang klase. Dapat huwag bigyan ng pardon dahil malalakas pa naman. Katulad yan, may naging mayor, may naging ngayon congressman pa, di ba? Sayang eh. Sayang ang pera ng bayan, sayang ang paghahanap ng katarungan kung bibigyan lang din ng kalayaan dahil sa utang na loob, dahil kapartido, dahil kampihan.
Yan ang maling-mali. Sana ito may pakukulong ngayon at ipakukulong pa ng Marcos administration ay huwag sanang bigyan ng pardon ng susunod na presidente. Kaya kung para mangyari yan, tiyakin natin na ang susunod na Pangulo ay susunod sa ginagawa ng Marcos administration or kaalyado ng Marcos administration. Dahil yung kaalyado ng Marcos administration, kaalyado ng demokrasya, kaalyado ng may respeto sa tao, may paggalang sa batas, may magandang bukas, may magandang buhay. Pero pag ang inilagay nyo dyan ay punong-puno ng galit, punong-puno ng paghihiganti, alam niyo kung sino yan. Delikado ang bayan, baka walang bukas ang mamamayan. Yan po yan, sa totoo lang. Kasi wala tayong nakarinig na agenda, puro lang galit. Ang kailangan natin, yung plataforma di gobyerno. Ano ang gagawin sa problema sa ekonomiya? Anong gagawin sa national security? Anong gagawin sa West Philippine Sea? Anong gagawin sa kahirapan ng magsasaka, manggagawa at public transport, tourism at marami pang iba? Yun yung kailangan Kailangan yung ipaliwanag ng detalyado. At ipaliwanag din kung kayang gawin at paano gagawin. Pag ang lahat ng kailangan ng ating bansa ay hindi na ipaliwanag at hindi na banggit, hindi yan pag nakarapat-dapat maging Pangulo. Dahil iba lang ang gagawin yan. Baka nakatutok lang sa pera ng bayan kung saan ilalagay. Pero hindi tama ang pwedeng paglagyan. Kaya maging maingat. Real talk lang. Kasi kailangan magsakripisyo, magbantay ang Pilipino para sa magandang buhay nating lahat. Huwag iasa sa mga taong iba ang layunin at iba ang galaw. Ang mga taong at marami na magagaling, may pag-asa, may prinsipyo, at totoong may pagmamahal sa bayan. Yun ang ating hanapin at ilagay sa pwesto. Huwag yung mga nagmamadali. Huwag yung atat na atat. Huwag yung punong-puno ng galit. Ilalagay tayo sa kapahamakan yan. Yan ay aking sariling interpretation at opinion. Opinion. Kasi ang aking channel ay Mike Abby Opinions. Nagbibigay tayo ng mga opinion sa nangyayari base sa kaganapan, pwedeng mangyari at kinabukasan ng bawat Pilipino. Magmalasakit ng totoo, may pag-asa ang mga Pilipino. Ayan, kasing init ng panahon pag summer talaga at kasing init din ng mga balitang nangyayari. Sa all weather, ang balita ay mainit. Dahil dito sa atin, dalawa lang ang grupo. May nagmamalasakit at meron namang umaabuso. Wala nang malasakit, abusado pa. Yung totoong nagmamalasakit, binabanatan pa. Sinisiraan pa. Di ba? Ganun ang dating Kaya huwag kayo makalimot, like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Hindi lang dito sa Mike Abby Opinions, sa YouTube and Facebook page, pati yung isang channel natin, MA Pinoy TV. Ayan.